Magandang araw at welcome sa isa na namang mainit na talakayan dito sa ating channel, kung saan hindi lang tayo nagbabalita, kundi sumisisid tayo ng malalim sa puso ng bawat aksyon sa mundo ng Philippine basketball. Mga ka-basketball, mayroong malaking yanig na nangyayari ngayon sa landscape ng Asian basketball at nasa sentro nito ang ating Gilas Pilipinas. Handa na ba kayo? Dahil ang balitang ito ay pinaghalong tuwa, pag-asa at isang matinding reality check mula mismo sa ating head coach na si Tim Con. Sa isang banda, tila nagbubunga na ang mahabang plano. Ang FIBA, ang mismong governing body ng basketball sa buong mundo, ay naglabas na ng kanilang Power Rankings Volume 2 para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. At ang resulta, isang malaking gulat para sa marami. Ang Gilas Pilipinas, ang ating koponan, ay inilagay ng FIBA sa ikatlong pwesto. Tama ang inyong narinig, number 3 sa buong Asia para sa qualifiers na ito. Ang mas matindi pa rito, naungusan na natin sa ranking na ito ang powerhouse na New Zealand Tall Blacks at ang matitinik na Lebanon. Sinasabing mas malakas na daw ang puwersa ng Pilipinas ngayon kumpara sa New Zealand. Pero, bago tayo magdiwang ng lubusan, may isang matinding paalala at babala mula kay Coach Tim Con. Sa kabila ng mataas na ranking, sa kabila ng hype, naglatag siya ng isang napakatigas na pulisya. No 100% health, no play. Hindi makakatapak sa court ang sinumang player, gaano man ito kagaling, kung hindi ito 100% kondisyon. At particular na tinamaan ng pulisyang ito ang kalagayan ng ating high flyer na si Jamie Malonzo. Ano ang ibig sabihin nito para sa paparating na window sa November 21 at 24? Ano nito babaguhin ang ating strategiya laban sa New Zealand at Hong Kong? At totoo nga bang kaya na nating sabayan ang New Zealand dahil lang sa ranking na ito? Iyan ang hihimayin natin. Hihimayin natin ang bawat anggulo, bawat statement, at bawat posibilidad sa episode na ito. Huwag kayong bibitiw, dahil ito ang kwento ng bagong Gilas. Simulan natin ang ating malalimang pagsusuri sa pinaka-controversial, ngunit pinakamahalagang desisyon na binitawan ni Coach Tim Con. Ang usapin ng kalusugan ng mga manlalaro. Alam naman nating lahat na sa basketball, lalo na sa international level, ang availability is the best ability. Kamakailan, nagkaroon na malinaw na pahayag si Coach Tim Con tungkol sa estado ng ating roster, particular na sa sitwasyon nina AJ Eju at Jamie Malonzo. Matatandaan na ang orihinal na plano para sa Gilas Pilipinas ay ang pagkakaroon ng permanenteng 12-man lineup. Ito yung tinatawag nating Magic 12 na binuo para sa 4 na taong programa. Kasama dito sina Kai Soto, Junmar Fajardo, AJ Eju, Carl Tameo, Jamie Malonzo, Calvin Oftana, Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, CJ Perez, Chris Newsom at Scotty Thompson. Ang ganda ng lineup na ito, balance sa height, sa bilis at sa shooting. Subalit, ang realidad ng basketball ay hindi laging umaayon sa plano. Dahil sa mga injury na natamo nina AJ Eju at Jamie Malonzo, napilitan si Coach Tim na maglagay ng mga reserve players. Pero ang naging sentro ng usapin ay ang statement niya sa spin, iyay patungkol kay Jamie Malonzo. Sinabi ni Coach Tim na matatagalan pa bago makabalik sa Gilas Pilipinas si Jamie. Bakit? Dahil mayroon siyang striktong kondisyon. Ayon kay Coach Tim, kinakailangan munang makapaglaro ni Jamie Malonzo sa kanyang mother team, ang Barangay Ginebra sa EBA, bago niya ito muling paglaruin sa Gilas. Ito ay isang napaka-professional na approach. Isipin ninyo mga ka-basketball, madaling sabihin na, okay na ako coach, kaya ko na. Pero iba ang laro sa practice, at lalong iba ang laro sa international stage. Ang sabi ni Coach Tim, gusto niyang makita muna sa EBA court si Jamie. Gusto niyang masubok ang tuhod, ang hangin, at ang galaw nito sa actual competition. Ito ay paraan para masiguro na kapag isinuot na niya ang jersey ng Pilipinas, siya ay 100% healthy. Hindi pwedeng 80%, hindi pwedeng 70%. Dahil alam ni Coach Tim Con ang level ng competition sa FIBA.
Hindi ito basta-basta na laro. Ang makakalaban natin ay mga higante, mga mibilis na guards, at mga sistemang pulido. Kung magpapasok tayo ng player na hilo pa sa recovery, hindi lang natin inilalagay sa alanganin ang panalo ng team. Inilalagay din natin sa panganib ang career ng player. Ito ay tanda ng respeto ni Coach Tim sa proseso at sa welfare ng kanyang mga manlalaro. Kaya naman, bagamat nami-miss na natin ang athletic ability at energy ni Malonzo, kailangan nating tanggapin na ang prosesong ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang disiplinang ito ang magtatakda ng kultura ng Gilas. Walang shortcut, walang exceptions. Kung hindi ka healthy, hindi ka maglalaro. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng PayPal ng mga reserves at ng iba pang miyembro ng Final 12 na manatiling kondisyon. Ngayon, dumako naman tayo sa isang balitang talaga namang gumimbal at nagbigay ng malaking pag-asa sa buong sambayanang Pilipino. Pag-usapan natin ang FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers Power Rankings Volume 2. Sa inilabas na listahan ng FIBA, inilagay ang Gilas Pilipinas sa number 3 spot. Ito ay isang napakalaking achievement. Kung titingnan natin ang konteksto, nasa itaas tayo ng mga bansang deti ay sakit ng ulo nating. Sino ang nasa number 1? Walang iba kundi ang Australian Boomers. Alam naman natin ang kalibre ng Australia. Sa totoo lang, maraming basketball purists at fans ang nagsasabi na dapat wala sa Asia ang Australia dahil sa sobrang lakas nila. Ibang level ang basketball program nila, halos pang Olympics at World Cup level palagi. Sila ang standard, sila ang barometro, kaya hindi nakataka-taka na sila ang nasa tuktok. Sa number 2 naman ay ang Japan Akatsuki. Kailangan nating bigyan ng malaking kredito ang Japan. Ang kanilang programa ay palakas ng palakas. Bakit? Dahil ito sa tagumpay ng kanilang domestic league, ang Japan B-League. Kung mapapansin ninyo, ang sistema ng B-League ay nagiging magnet na ng mga talents. Sa taong 2026, mayroon silang bagong patakaran na talagang nakakatakot para sa mga kalaban. Imagine, 3 international import ang pwedeng sabay-sabay sa loob ng court, tapos pwede pang magdagdag ng isang naturalized player o Asian import. Ibig sabihin, sa isang laro, pwedeng 4 na foreign players ang kasabay ng isang local Japanese player. Ang ganitong level ng kompetisyon sa kanilang liga ay humahasa sa mga local players ng Japan. Nasasanay silang makipagbanggaan sa malalaki. Nasasanay silang maglaro sa mabilis na pace. Kaya naman ang Japan Akatsuki 5 ay nasa number 2 spot. Deserve nila iyon dahil sa systematic na pag-angat ng kanilang basketball quality. Pero ito ang main event. Ang Gilas Pilipinas nasa number 3. At sino ang nasa likod natin? Ang Lebanon sa number 4 at ang New Zealand Tall Blacks sa number 5. Teka, sandali. Pag nilayan natin ito, mas mataas ang ranking natin sa New Zealand. Ang New Zealand na kilala sa kanilang haka, sa kanilang physical play, at sa pagiging regular contender sa world stage. Ayon sa FIBA, mas malakas na ang Gilas Pilipinas kesa sa New Zealand Tall Blacks based sa power ranking na ito. Ano ang basehan nito? Marahil ay nakita ng FIBA ang consistency ng programa ni Tim Con. Nakita nila ang tagumpay natin sa Asian Games, ang pagkapanalo natin laban sa Latvia sa QT, at ang chemistry na nabubuo sa ating koponan. Iba na ang aura ng Gilas ngayon. Hindi na ito yung team na bara-bara o yung team na umaasa lang sa puso. Ito ay team na may sistema, may triangle offense at may defensive philosophy. Pero mga ka-basketball, ang ranking ay PayPal lamang. Ang tunay na laban ay sa court. Ang number 3 ranking na ito ay magsisilbing target sa ating likod. Siguradong nabasa ito ng New Zealand. Siguradong nakita ito ng Lebanon. At siguradong gagamitin nila ito bilang motibasyon para patunayan na mali ang FIBA. Lalo na papalapit ang second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa November 21st and November 24th, haharapin ng Gilas Pilipinas ang New Zealand at Hong Kong. Ito ang magiging litmus test.
Dito Naden Malalaman Kung Tota Baeong sa Nasabi ing Power Rankings. Ang Laban contra New Zealand sa November 21st, I hindi lang basta qualifying game. Ito I statement game. Kung mananalo tayo dito, mapapatunin na tamang fiba. Na tayo nanong pangalong pinakamalakas sa Asia. O baka pangalawa pa pero kung magpapabaya tayo dahil sa overconfidence dahil ranking na ito, maaari tayong madapa. Tandem natin, ang New Zealand ay tall blacks para sa isang dahilan. Matatangkad, malalaki ang katawan, at sanay sa physikalan. Kaya't nasa number 5 sila sa ranking. Hindi ayon reflexin in kanilang buwang kakayan. Maring nagkaroon lang silang MGA adjustments sa roster, pero ang kultura ng basketball sa New Zealand ay napakatas. At huwag din nating kakalimutan ang Hong Kong. Bagamat mas mababa ang ranking nila sa international basketball, bilag ang bola. Isang masamang gabi lang ang shooting, o isang gabi ang pagpapabaya sa depensa. Pwedeng magbago ang lahat. Kaya naman napakahalaga ang sinabi, and I Coach Tim Cone tungkol sa health at preparation. Sa pagawala na ajaru na isa sana sa ating pangunahing rim protector at defender laban sa malaking players in New Zealand. Kailangan ng ibang players na mag-step up. Si June Marfajardo, kailangan ng tulong sa ilalim. Si Kai Sato, na nagpapakita ng magandang laro sa Japan, ay nasahang magdadala ng kanyang international experience pawi sa Pilipinas. Ang pagpasaking MGA, reserve players ay hindi lang pampinoing butas. Sila ay dapat handang mag-contribute agad. Nakita naman natin si Kevin Kiambao sa UAP nagdo-dominate. Si Justin Brownlee, alam nating hindi tayo bibigyan nayan. Si Dwight Ramos, ang ating Mr. Consistent, at SI Scotty Thompson, na alleging nandiyan para sa hustle plays. Ang lineup na ito ay binuo para sa MGA ganitong pagkatan. Ang kawalan ay Jamie Malonzo at AJ Edu ang malaking kawalan. Oo, pero ang sismangin neo and I Coach Tim Cone ay next man up. Hindi nakadepende ang sistema SAI sang tao. Kunya sa collectible ang galaw ang lima sa lubing court. Ang tanong nayaning bayan. Sino na biye ang bubio sa Final 12 sa gabi November 21st? Kung susundin natin ang strict policy and I coached him. Asahan natin na ang MGA papasaka sa court ay yung MGA nasa pinakamagandang kondisyon physical at mental. Sa pagingin natin sa hinarap, ang window na ito ay crucial. Dalawang laro, dalawang pagkatan para pakita sa buong mundo ng Pilipinas ay tunay na powerhouse sa Asia. Ang pagkakalagay sa atin sa number 3 ay isang karangalan, pero ito rin ay isang hamon. Hamon na panindigan ang expectations. Nakaka-excite ay spinang hilas ay tayo-nurturing ng mas malakas sa New Zealand. Ilang tan din tayong najing dihado sa kanila. Ilang tan din tayong nahirapan sa laki at higpiting depensa nila. Pero nayon, may respeto na tayong nakukaha. May takit na tayong nabibigay sa Calaban. Pero gayang sinabi kayo kanina, yuladin kayo. Ang respeto ay nakukaha sa panalo, hindi sa ranking. Kailangan nating depensan ang ating home court. Kailangan nating iparamdam sa New Zealand at Hong Kong ang puso ng Pilipino na sanamahan ng UTAC at disiplina ng sistema ni Tim Cone. Kaya sa MGA Pinoy basketball fans, ito na ang panahon para magay sa ulit. Bantayan natin ang MGA developments. Bantayan natin kung makakahababiyay sa susunod na window sa Jamie Malonzo matapos Neon Maglaro sa Ginebra. Bantayan natin kung paano pipunan ang IBA ang pwesto NIAJ Edu. At higit sa lahat, supportin natin ang Final 12 na papilian para bandera ang ating watawat. Ang landscape ng Asian basketball ay nagbabago. Lumalakas ang Japan, nananaling higani ang Australia, pero ang hilas Pilipinas ay hindi nagpapahili. Tumadas lumalakas at tumadalino sa darating na November 21st at 24, hindi lang tayo mananating laro. Sa saxon na ng patchine, kung toda na bang ang hilas ay mas angat na, at kung on no 100% health, no play policy ay magbabunga, ingasang mas matabay at mas handang kapanan.
Para sa MGA latest updates patungkol sa injury report, final lineup, at analysis bago ang laro, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa ating deep dive na yung raw. Mabuhay ang Hilas Pilipinas. God bless us sa inyong lahat.